Ang tao habang nabubuhay, lumilikha ng basura. Ang ating bansa naman ay hindi nagpapahuli sa pagtugon sa naturang usapin. Sa katunayan, matagal nang naisabatas ang Republic Act 9003 na mas kilala sa katawagang Solid Waste Management Act. Ang naturang batas ang dapat nananatiling mahigpit na batayan ng lipunan sa pagtugon at pagharap sa issue ng dumadaming basura habang dumadami naman ang tao. Sa makasaysayang bayan ng Ubando, Bulacan, merong proyektong sanitary landfill o tambakan ng basura na kinokontra ng taong bayan doon sapagkat ito'y itinatayo sa mismong dagat doon. Magandang hapon, ako po si Errol Dacame, inyong panuorin ang buena manong pasabog ng Special Report. No to landfill! No! No! No to landfill! No! No to landfill. Yan ang isinisigaw na mensahe ng mga mamamayang ayaw sa proyektong tambakan ng basura sa bayang ito. Mga ordinaryong mamamayan, profesional, maging may mga katungkulan sa lipunan, pati mga kababayan nilang nasa abroad, ganito rin ang paninindigan. November 30, 2010, may sulat kahilingan ang EcoShield Development Corporation sa mayor ng Ubando na sila'y payagang magtayo at mag-operate ng sanitary landfill sa 44 na hektaryang katubigan ng Barangay Salambao. Magpapasko noong Disyembre 2010 nang aprubahan ng EMB-DENR Region 3 ang Environmental Compliance Certificate ng naturang kumpanya at isinabay pa ng sangguniang barangay ng Salambao ang pagpasa ng Resolution Number 3 na pumapayag sa kahilingang ECC ng developer. Ika-17 ng Enero 2011, pinagkaisahan ng mga konsyel ng bayan kasama ang Vice Mayor na hindi na daw kailangan ng public hearing, sa halip ay ipinapaubaya sa tanggapan ng alkalde ang pagbibigay daw ng impormasyon sa publiko hinggil sa proyekto. Pagkalipas lang ng isang linggo sa kanilang Resolution Number 07-107, inaprubahan na ng Sangguniang Bayan ang panukalang tambakan ng basura sa Salambao, Ubando, Bulacan. Subalit sa batas, hindi maaring gamitin ang agricultural area upang pagtayuan ng highly industrial project. Petsa 20 ng Pebrero 2011, saka pa lang ipinasa ng Sangguniang Bayan ang Ordinance 07-08 na nagre-reclassify sa 44 na hektaryang parsela ng tubig mula sa agricultural papunta sa commercial at industrial use. Makalipas ang 4 na buwan, kinatigan na rin ng Kapitolyo ng Bulacan ang reclassification ng nabanggit na lugar. Tuloy, di may tago sa mga taga-Ubando ang sadyang pagmamadali sa tinatawag na nilang railroaded na proyekto dahil pinahihintulutan na wala pa mang reclassification. Malaking yan eh. Pagka yan natuloy napakalaking disgrasya mangyayari sa bayan ng Ubando dahil sa yung basura pinagmumulan ng mga sakit yan. Walang public hearing eh. Hindi na nga namin alam eh. Ngayon, pinalalabas nila, nagkaroon daw. Kaya hindi namin mala kung paano nagkaroon. Hindi namin alam. Sa RA 9003, maliwanag na bawal yung maglagay ng basurahan na malapit sa tubig. Ito mismo, dagat eh. Dagat yung paglalagyan ng basura eh. Kung maaari, tuluyan ng maipatigil yung itinatayong landfill na yan. Unang-una, dahil ito po hindi po sa land itatayo, sa water po. Kaya ang dapat po ang tawag dito water fill, hindi po landfill. At nakakakaba po na yung gagawa nito ngayon, yung pong EcoShield na sinasabi, sa amin pong seminar, ngayon lang po sila gagawa ng sanitary landfill na sinasabi nila at salat po sila sa kaalaman kung paano nila gagawin ito. Maapektahan po niya yung kabuhayan namin. Kasi kami po dito, puro mangingisda eh. Puro sa dagat umaasa, sa kailugan. Kung matatambakan po ng basura yan, tsak na mamamatay ang kabuhayan namin din eh. So saan kami may kukuha ng ikabubuhay namin? Wala na kami pagkukunan. Naniniwala ako na ito ay magiging isang malaking perwisyo
isang malaking problema ang kakaharapin sapagkat anumang mga basurang nalagay sa kailugan ang magiging sanhi ng polusyon. At ang polusyon ito ang siyang magiging dahilan para ika nga ay lumiit ang kita ng mga taga-Binwangan sapagkat walang mahuli mga isda o anumang lamang-yamang dagat. Si Father Vince Hison, bagamat halatang pigil, di rin nagdalawang isip na ihayag ang paninindigan ng simbahan sa pangangalaga ng kalikasan dahil sumasama siya sa mga tutol sa landfill na kararanas umano siya ng mga banta sa buhay. Siguro para ngayon pa lang, kung buhay lang yung pinag-uusapan para sa mga humingi ng magkaroon ng voice sa sinapupunan, it is the same thing na alagaan din yung buhay ng kalikasan, lalo na sa kailugan, para later on, paglaki ng mga bata, may makita pa rin silang malinis na ilog at makita pa rin nila na dito pa rin kumukuha ng kabuhayan ng mga taga dito. Itong Obando Sanitary Landfill ay mali ang napili na lugar, no? Yung kanyang lokasyon. Kung makikita natin sa mapa, ito ay located doon sa Manila Bay. Isa itong critical area na sa katotohanan itong Supreme Court ay naglabas nga ng order para linisin itong Manila Bay na kung tutusin talaga namang napakarumi na. Ganon din ang lugar na ito, no? Itong lugar ng Obando, bahaing lugar ito. Isa sa mga ipinagbabawal sa Republic Act 9003 na sinasabi nga na huwag kang maglalagay ng mga ganitong klaseng pasilidad sa mga bahaing lugar. Si Ginoong Edwin Santos na isang environmental advocate at residente ng Obando, kontrang-kontra sa proyekto. Barangay Salambao, wala naman lupa doon. Ang meron doon tubig. Yun yung nakakonekta sa dagat. At ang ikinabubuhay ng mga tao doon ay yung karagatan, yung mga nakukuha nila na pagkain. Pagka yan landfill na yan ay natuloy, sigurado ang unang-unang apektado yun agad 2 barangay na yun. Unang-una sa kabuhayan pa lang dahil sigurado naman tayo na yung landfill na yan ay kakatas at kakatas yan. So yun ang unang reaction ko na siyempre tutulak ko kaagad. Unang-una yung ginawa conversion, tingin ko may illegalities. Dahil ang alam ko dyan, dapat yan dumadaan muna sa Bureau of Fisheries. Dahil yung agriculture na, yung panggagalingan ng conversion, iyan yung dagat eh. So dapat meron munang clearance sa Bureau of Fisheries. At di ba meron din tayong tinatawag na yung geohazard. Isa ang Obando sa geohazard na lugar. Kaya hindi talaga pwede tayo dahil prone nga ito sa baha. So, kung magkakaroon ng landfill, dahil yun namang ginawa nilang conversion in favor of EcoShield, which is magtatayo talaga ng landfill. So, kung magkakaroon ng landfill dito sa Obando, sigurado yan, kakatas yan. Marami maapektuhan ang kabuhayan sa karagatan. At kahit ano pang sinasabi nila na yan ay engineered landfill at yan ay walang kakatas, walang toxic na tatapon, walang lason sa dagat. Hindi ako naniniwala doon eh. Lalo pang ikinabahala ng mga residente ng Obando ang peligrong posibleng idulot ng tambakan ng basura sapagkat doon din pala itatapon ang lahat ng putik na mahuhukay dito sa Baykawayan River pati na yung galing sa Marilao, Bulacan. Sinadya ng Special Report Team ang University of the Philippines College of Public Health upang linawin ang mga peligrong posibleng idulot sa kalusugan ng tao sakaling tumagas ang katas ng basura na laging nagtataglay ng heavy metals. Maraming ways where leachate can be ingested. One is through contaminated water, drinking water, and even contaminated food.
Now, once na pumasok sa katawan natin yung leachate, maraming mga possible health effects. No? Una, dun sa metals, for example, yung mga toxic and hazardous chemicals, pwede siyang ma-accumulate sa katawan natin over time. Some heavy metals can cause many diseases, no, in the organ system. No? Yung liver, pwede maapektuhan, even hypertension, no? And maybe linked to heart disease, no? And to some extent, probably cancer. Isinangguni din ng programang ito ang kontrobersyal na proyekto sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS. Inihayag ni Director Renato Solidum na hindi angkop ang naturang proyekto ayon sa kanilang ginawang geohazard map. Narito ang kanyang paliwanag. Kasi kung titingnan mo, kung buhay lang ng tao na directly related sa isang bagay, landfill lang yun eh. Right? So, walang mamamatay kasi landfill. Pero anong epekto ng landfill doon sa kapakanan ng mga nasa paligid? Potentially, pwede ba itong mag-cause ng additional na flooding? Pwede ba niyang mabara yung mga ilog? Kung sakali man, maganda ba yung kanyang gagawin para hindi kumalat kung meron mga pollutants na mangyari? At kung nabaha siya, hindi ba yan kakalat? Yung mga ganon. Kasi guidance dapat tingnan nilang mabuti kung mas maganda ba dyan, nandyan o wala. Kasi kung pag-uusapan yung panganib, talagang nasa lugar ng mapanganib yan na liquefaction prone, malaki ang ground shaking, prone sa flooding, prone sa tsunami. Kaugnay nito, inihayag din ni Director Leo Hasereno ng Mines and Geoscience Bureau or EMB-DNR ng Ubando ay may land subsidence, liquefaction ng lupa at mananatiling risky dahil identified na flood-prone town. Ayon sa Direktor, dapat ang mga LGUs ay ibinabase na sa geohazard map ang kanilang mga land use plan. Dahil sa mga nangyayari ngayon, nagkaroon ng unawaan na yung geohazard, yung flood-prone areas, landslide-prone areas, earthquake areas, dapat ma-input sa land use plan. Ma-input para pag ginagawa na ng mga local government units yung kanilang land use plan, kung ang isang lugar ay flood-prone, hindi mo na dapat talagyan ng land use yan. O kung yung sanitary landfill site ay makikita na natin na nasa loob ng flood-prone area using our map, theoretically hindi dapat. Dahil salungat yun sa concept ng sanitary landfill. Dahil makikita mo mangyayari kung meron kang sanitary landfill site tapos binabaha, edi yung basura niyan, imbis na nasa site na yun, aagos yun. Toxic substances doon, aagos yun. Imbis na kinukontain natin yung basura, kinakalat natin. Sa amin pang panayam kay Director Asis Perez ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR, sabay naming natuklasan na hindi pala kinonsulta ang kanilang ahensya para sa naturang proyekto. In-inform lang kayo. Pero wala tayong sinabi na payag tayo, gano'n. So hindi kayo in-involve talaga dun sa consultation in a way na tinanong kayo. Basta hindi tayo kasama dun sa pumayag. Ang coastal zone kasi is considered as an environmentally critical area. And requirement, meron din naman tinatawag na environmentally critical projects. Okay, dalawa yan eh. So in both, you are required to conduct an environmental impact assessment when you have projects in environmentally critical area. Dapat importante kasama lahat yung stakeholders. At siguro, pag kami mga ganang proyekto, talagang kasama kami. Halimbawa, maglalagay ng malalaking proyekto kagaya ng landfill, halimbawa, sa tabing dagat. Siguro, dapat makaugnayan natin yung lokal na pamahalaan doon. Pangalawa ay yung mga fisheries stakeholder din. Sapagkat, alam mo, yung tabing dagat, yung malapit sa tabi mismo, doon din yung mga itlogan ng isda at spawning area yung mga yan. So kaya kailangan maging involved siguro yung aming bureau doon sa mga usapan.
Samantala, ang mga mamamayang tumututol ay patuloy na naghahayag ng kanilang damdamin. Naging madalas ang prosesyon, mga mini-rally, pati na mga misa sa simbahan laban sa landfill. Ang ilan naman ay dinala sa korte ang naturang issue at kamakailan ay naglabas ng writ of kalikasan ng Korte Suprema. Natuwa ang iba sa pag-aakalang may patitigil ng proyekto. Subalit ng aming puntahan ang aktwal na site sa Salambao, tuloy-tuloy pa rin ang construction and dredging activities ng kontraktor. Kasi dapat yan nag-issue rin ng TEPO. Yung TEPO parang TRO yan Temporary Environment Protection Order. Pagtungkol sa mga ganyan kasi, hindi TRO ang ini-issue. So, ang writ of kalikasan isang batas na mag-aaral doon sa sitwasyon kung karapat dapat ba talaga na ito ay payagan, makakasira ba sa kalikasan, at hindi dapat ma-violate yung batas na yun. Kaya sila nag-issue ng dito kalikasan. Sa ngalan ng mga taga-Ubando, Bulacan, mahinahon na nakikiusap si Edwin Santos sa Department of Environment and Natural Resources na gawing consistent ang implementasyon ng Republic Act 9003 at huwag nang ituloy ang sanitary landfill sa kanilang bayan. Yan naman po yung nasasaad dun sa RA 9003 na dapat po yan talaga malayo sa katubigan, malayo din po sa mga residente. Okay lang naman po yung landfill Kailangan po natin yan kasi wala po tayong pagtatapunan ng basura. Ang pakiusap lang namin sa DNR, sana po ikansela yung permit o clearance na binigay ninyo dito sa landfill sa Ubando dahil marami pong maapektuhan sa amin. Bagamat may kasabihang may pera sa basura, hindi sang-ayon si Ginoong Edwin Santos na magsakripisyo ang mga taga-Ubando bilang basurahan para lamang magkaroon ng pondo sa mga pagawaing bayan, lalo na ang pagresolba sa baha. Dahil minadali ang naturang proyekto, duda tuloy siya sa mga nagsusulong nito. Ang baha dito sa amin, masusolve naman yan Hindi naman kailangan ng basurahan. Ang kailangan lang talaga dito sa Ubando, matulungan ng national government. Tinungo namin ang tanggapan ni Mayor Orencio Gabriel upang marinig ang kanyang panig, subalit hindi siya humarap sa amin. Sa halip, inatasan niya ang kanyang tauhang sumagot sa aming mga tanong. Ayon sa mga tagapagsulong ng tambakan ng basura, tanging TRO mula sa korte ang makapagpapatigil sa kanila. Ang mga Ubandeño naman nagbitaw.